na nandun na tayo sa tinatawag mong post-pandemic at bumabalik na ang mga ekonomiya ng bansa dun sa pre-pandemic na okay. So pero tayo parang hindi. So hindi man nakikita yan ng ating mga kababayan, ibig sabihin there's something going on with our economy na hindi ganun kaganda at may tinatawag kang probably wise yung financial mismanagement. Oo. At ito'y may kanalaman din sa politika. Kasi feeling ko yung current government, they're trying to cover up the economic problems of the country and even the financial mismanagement na may kinalaman sa latent corruption na nangyayari sa bansa. Dito po sa datos ng trading economics mula 2000 hanggang 2024, kung pwede natin maipakita yung mismong graph. So makikita natin between siguro mga 2005 siguro ito, bumagsak siya lalo na noong 2006 hanggang 2012, tapos bumawi tayo. Tapos muli itong bumaba sa pandemic. Okay? Tapos, bumaba ngayong 2024. Para sa kapakanan natin mga kababayan, nagkaroon ba ng global financial crisis or Asian crisis dito way back mga early 2000, yung mga pagbaba niyan? 2006 hanggang 2009. And alam natin, nagkaroon din ng gulo niyan dito sa ating bansa, di ba? Yung mga sa impeachment, doon sa pagpapalit, edge sa people power 2. So talagang apektado yung ating dyan. So kumbaga, yes, may maidagdag ka doon na Prof. Yung unang pagbaba mismo ng ating reserve, gold reserve. Hindi ang problema kasi ang ganito 'yon, no. Every time there will be instability sa bansa natin or any country for that matter, bumabagsak ang ekonomiya mo. Kasi ibig sabihin nagwi-withdraw lahat ng investors mo. So ibig sabihin nagkakaroon ka ng economic crisis and financial crisis. So in some ways, one way to mitigate that is either you also sell some of your gold reserve Na minsan to hindi mo gain na hawak, revenue. hindi mo na hawak, kaya yan yung kumbaga pang emergency talaga, no? Yes, And yes. Oo. yung Ano siya? Opo. Pang buffer. Yes. Buffer. Yung pinakahuli nating bumaba talaga is during pandemic, which is naiintindihan talaga natin yun na out of control na natin. So doon, nagbenta tayo ng ginto, mas maiintindihan natin. Pero, Oo, nagbenta tayo. tapos ngayon, wala ng pandemya and naka-adjust na ang buong mundo kasi hindi mo na laging sasabihin na may gulo pa rin sa Russia, may gulo pa rin sa Middle East, ang ganito, ganyan. Ang ibang mga bansa nakapag-adjust na and ang Turkey nga, sila yung may pinakamataas na biniling ginto. Mas malapit sila doon sa magulong lugar kumpara sa atin. So kumbaga, merong mga nakakausap tayong analyst, parang nasasayangan sila sa pagbibenta natin ng ginto na hindi naman talaga yung pinaka-emergency, kundi mismanage lang sa pag-handle ng ating ekonomiya. Nakikita mo yan, Prof? Oo, ganun kasi ang tingin ko eh. Ayoko lang mag-conclude kasi syempre wala namang pronouncement coming from our economic managers ng current administration, and even the BSP is very quiet kung ano tong reason kung saan napunta yung revenue. Pero ganun siya dapat. Ginagawa mo lang itong pagbibenta ng gold kapag may isang global crisis na affected ang buong mundo, especially yung country mo, at saka financially, economically affected ka, or may isang domestic crisis tulad ng 1987, 1986 na people power, bumagsak ang ekonomiya or di kaya COVID-19 pandemic, pang-buffer natin. Kasi kailangan mo ng liquidity, kailangan mo ng revenue eh. Pero kung supposedly okay naman, stable naman, supposedly ang ekonomiya, tulad ngayon, kasi ngayon parang kahit saang bansa ka pumunta dahil tapos na yung COVID, ang lahat ng bansa trying to recover eh. So nagre-recover na, lumalakas na ang kanilang economic activity, lumalakas na rin ang revenue nila, medyo bumabalik na sa pre-COVID na sitwasyon ang mga bansa. So ang ginagawa ng karamihan ng bansa talaga is nag-acquire ng gold. So sa atin, parang nakakapagtaka na imbis na stable lang or wag mo lang galawin,
hayaan mo lang yan or mag-acquire ka pa, nagbibenta tayo. So ibig sabihin, there is something wrong doon sa either sa way of managing our finances as a country or may looming economic crisis ka na darating sa Pilipinas or mayroon na nangyayari sa Pilipinas na mga problema ngunit hindi yun na-i-explain at naisa sa publiko. Kasi if you really look at the Philippines few months back, unang-una mataas ang inflation mo. Pangalawa, ang currency, ang exchange rate natin, mataas ang dollar, mababa ang peso. Nandyan yan few months back. Tapos, tumataas ang ating foreign debt. Increase ang foreign debt natin, especially at this time, no? At saka, so kailangan mo mag-debt services. At saka kung titignan mo, ang trade imbalance natin, mataas din. Ibig sabihin, we import more but we have less export. So mababa ang ating revenue from export ng product natin kasi wala naman talaga tayong industry na pwedeng mag-generate ng more export At saka with our political relationship na challenging with China, ang ating export to China is bumababa din. Marami bumababa. Wala tayong tourism masyado. So in terms of revenue from outside na dapat magkakaroon tayo ng revenue, walang ganoon masyado Ang ating OFW lang ang ating inaasahan to actually also get more revenue from outside kasi nagpapadala sila ng remittances sa Pilipinas. So hindi ko alam kung gaano kalakas yun at this time. So kung titignan mo, parang nagtataka ka, bakit kailangan magbenta? Na nandun na tayo sa tinatawag mong post-pandemic at bumabalik na ang mga ekonomiya ng bansa dun sa pre-pandemic na okay. So pero tayo parang hindi. So hindi man nakikita yan ng ating mga kababayan, ibig sabihin there's something going on with our economy na hindi ganun kaganda at may tinatawag kang probably wise yung financial mismanagement. Oo. At ito'y may kanalaman din sa politika. Kasi feeling ko yung current government, they're trying to cover up the economic problems of the country and even the financial mismanagement na may kinalaman sa latent corruption na nangyayari sa bansa. Kasi kapag ang mga Pilipino makita na nila yan na bumubuka na dyan, ang inflation mo hindi ma-solve, alam mo yon yung mga gano'n at ang currency exchange mo lalong tumataas ang dolyar. Pag hindi nila kasi in a way kinover up yan, makikita talaga ng Pilipino na there is something wrong with the country and how the country is being managed. Kasi talaga namang very evident yan the past few months. Pero ngayon, sa pagbibenta nila ng mga ganyan-ganyan, medyo hindi nyo napansin yung currency exchange ng Pilipinas biglang bumaba. Biglang tumaas at lumakas ang peso ng konti as against the dollar lately. Oo nga, Kaya kasi pinagmamalaki nila. kinatatakot noon na baka abot sa 60 pesos, di ba? And actually, napag-usapan na rin namin ito with Dr. Michael Bato at isa dun sa kanyang mga naging common na ginagawa ng mga bansa ay gamitin talaga yung gold reserves at binibenta. Ang problema nito ay hindi ramdam ng hanggang sa pinakalaylayan itong naging hakbang. Yes, siguro doon sa dolyar nakatulong ito dahil mula sa halos 60 pesos bumaba 55, 56 na ngayon. Nandun siya sa... Oo, pero ang possible makikinabang lang nito is yung mga siguro yung mga importer or yung mga traders, yung mga pero yung nasa laylayan talaga hindi pa rin ramdam. And sa kabila nito na ginawang hakbang ng Bangko Sentral or ng ating economic managers, merong economic forecast ng IMF pero pababa mula sa 6%, actually galing pa ito ng lagpas 6% na yung kanilang forecast for 2024, bumaba ng 6%. Tapos ngayon, naging 5.8% na yung kanilang forecast dito sa economic growth natin dito sa Pilipinas. So kumbaga, parang hindi nagtutugma. Sana makatulong ito, 'di ba? Kasi gumastos tayo ng or nagbenta tayo para magkaroon, pero ganito yung nagiging galaw ng ekonomiya po natin, Prof.
Hindi naman kasi ang ano kasi ang pagbebenta ng gold at saka yung revenue na nakukuha nila doon, it depends kasi kung saan nila nilalagay. Kung ang pagbebenta ng gold at yung revenue is pantapal lang sa mga problema ng bansa tulad ng weakening peso, inflation, at saka pagbabayad ng debt natin na ang laki-laki at tumaas pa yung interest rate, ang interest natin, at saka kung ang pag-ano lang yan para sa trade imbalance or trade payments na napaka-imbalance as against us, it will never have an impact on trying to make your economy better. Kasi ano lang siya panakip-butas kumbaga. Pero yung panakip-butas mo kasi mauubos yan eh. Nauubos din yan sa kadami ng kailangan mong takpan. So ang tanong kasi ngayon, ano ba ang nangyayari sa ekonomiya ng bansa? Mayroon ka bang, kasi the only way for an economy to grow really, as in lumakas siya, lumago, is for your sectors, iba-ibang sektor na gumanda. Like for example, ano ba ang, in terms of agriculture, maganda ba ang tinatakbo ng agrikultura natin? So ibig sabihin, we are self-sufficient in terms of food kasi agriculture yan, but at the same time, do we export goods, agricultural goods, and do we gain revenue from that? Iisang tanong yan. Kung walang nangyayari masado dyan, may problema ka. When you talk about manufacturing, anong state ng manufacturing mo? May industry ba ang Pilipinas? Ang tourism industry mo ba gumagana? Kasi ito yung mga revenue generating sectors mo na kapag gumana yan at maganda ang tinatakbo niyan, yung tinatawag mong economic forecast, maa-attain yan. Pero kung walang nangyayari dyan, bababa pa lalo yan. Yung 58 mo, in a matter of time, bababa pa yan. And another thing that you have to remember, in all this, there's such a thing as corruption. Kasi kapag may corruption na latent sa isang bansa, ang pera na intended dapat sa iba't ibang sektor na kung saan it contributes to the economy, to the growth of economy, like for example, good infrastructure. Saan napupunta ang pera for infrastructure? Kung hindi yan napupunta sa dapat kapuntahan at nakukurap yan, it has an impact on the economy. Kasi hindi mag-grow yung economy mo kung ang infrastructure mo hindi maganda. Kasi nga yung transportation of goods and all that, or yung pera na dapat mapunta dun sa farm to market roads, hindi napunta. So walang nangyayari dyan. So it's all connected. So hindi pwedeng, yun yung sinasabi ko na ang forecast na yan, it was a forecast before na tingin nila ang Philippines would bounce back given the fundamentals, yung tinatawag mong macroeconomic fundamentals ng Pilipinas. And that was carried over from the time of Duterte until now. Ngayon, na medyo 2 years na ang current administration, magsisink in na yan. Kung ano nangyayari ngayon, lahat yan na nangyayari kung may economic activity ba o wala ka bang foreign investors na pumapasok sa Pilipinas o meron. In this time na 2 years na si BBM sa kanyang posisyon at medyo makikita na natin yan kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi yung first year niya until siguro until early year of his second year in office, medyo may carry over ka from the Duterte administration kasi. Which is, I think, the Duterte administration, despite COVID-19, was able to have a very stable economy. Kahit paano maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. At makita mo naman, kung wala yung COVID, I think ang Pilipinas makakawala dun sa low income status, magiging middle income status tayo kung wala lang yung COVID. Kasi maganda naman ang palakad talaga ng ekonomiya during Duterte's time. So, ngayon, sa BBM time, marami kasing nangyayari sa panahon ni BBM na hindi okay, especially when you talk about corruption talaga. Ang latent ng corruption sa bansa. So, yun. At saka ito pa ang dapat niyong tandaan. Magkakaroon tayo ng eleksyon. So, after if in any case magkaroon, may election na mangyayari, if in any case, May 2025, after the election, we will have more economic problems. And I think in terms of inflation, mas marami pa tayong haharapin. Kasi ngayon, hindi pa yan makikita kasi what is going on during election and pre-election time campaign, maraming perang bubuhos. Dahil gano'n naman ang election sa Pilipinas. Pero pag after niyan, doon natin mafe-feel ang hirap. Kasi yung ekonomiya ng Pilipinas talaga medyo problematic.
walang pumapasok na foreign investors masyado na sa Pilipinas eh. Nagwi-withdraw yung iba. So, where would you get the revenue aside from taxes? Oh, yun eh. Yun yung hindi masyadong naiintindihan ng mga Pilipino na yung sinasabi nating transparency, na there is a problem in leadership and all of these things, hindi naiintindihan ng Pilipinas na lahat yan kakabit din kung ano ang mangyayari sa Pilipinas financially and economically speaking.